Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning dyan at good evening rito. Ito, pag-usapan natin ang nasa background ko. Walang iba kundi si Inday Sayad bilang isang manghuhula. Oo guys, tama kayo. Itong si Inday Sayad ay isa na palang manghuhula. Akala nyo grabe ang talent ni Inday Sayad Talagang ito, kakaiba ang nito gifted child. At si Inday Sayad, mukhang hindi lang naka-promil, naka-bonakid. Eto guys, manghuhula na pala si Inday Sayad. At ito ay pinatunayan niya. At tatlong bagay ang ating i-discuss ngayon. Pero bago yon, panoorin muna natin ang video ito. At sa video ito, papatunayan natin na si Inday Sayad ay manghuhula. At the same time, ihimayin natin ang kanyang mga sinasabi. Okay? Sige, panoorin natin ang video. Let's go. Ang banta ng Yera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga believers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng Yera ng taon na 2025. O, ayan, napanood nyo na Maliwanag, si Inday Sayad ay isang manghuhula. Bakit po? Kita nyo naman nahulaan na niya nung 2022 pa lang, nahulaan na niya na meron palang mangyayaring gera. Dito sa Middle East, di ba? Kaya klaro sa sinabi niya, di ba? 2022 pa lang, magkakaroon, alam na niya na magkakaroon pala ng gera. Ibang klase si Inday Sayad. Iba ang intelligence, no? Hindi nga intelligence kasi nga panghuhula. Kaya pala hindi ako magtataka, itong si Marco Beta Jr. ay may premonition. Dahil si Inday Sayad pala ay ganun. Manghuhula pala si Sayad. What the heck? Ayan, isipin mo, 2022. Pero eto mga kababayan namin ng mga OFW, lalo na dun sa mga nabiktima, ang may kasalanan pala ng lahat ng ito ay si Inday Sayad. Tsaka hindi niya sinabi agad-agad, no, na magkakagera pala ngayon. No, dapat noon pa lang sinabi na niya na magkakagera. Para sa ganun, napaghandaan na, tapos inaraw-araw niya dapat ang gobyerno. Sinabi niya na, ipalikas na agad natin. Pagpasok pa lang dapat ng taon, pinalikas na yung mga kababayan natin. At hindi na hinintay na magkagera pa dahil alam na pala niya Ngayon, hinintay pa niyang may mamatay tayong kababayan sa Israel? Di ba? Kung binigyan ni Inday Sayad ng aksyon agad-agad, at sinabi niya na, bilang vice presidente, papadala na ako ng mga eroplano kasi pwede naman yun Magpadala siya ng mga eroplano. Total, manghuhula siya. Kung sinabi niya na agad yun, di sana baka sakali buhay pa yung ating kababayan na nabiktima ng gera, naputukan ng bomba sa Israel. Di ba ga? At the same time, yung mga kababayan natin hindi ninenervyos ngayon. Di ba? At sana, maaga, nakapagpa-repatriate na tayo. Maaga pa lang, pinauwi na yung mga kababayan natin. Talaga to si Sayad, si Raulo no? Isipin mo, alam na pala niya ng 2022 pa lang. Di ba? Talagang grabe. Talaga? Fortune teller. Manghuhula, di ba? Pero sundan natin ito. Sa pangalawang bagay na nakita natin so nahulaan niya ng 2022. Pero ngayon ko napatunayan na itong si Inday Sayad pala ay may kulto. At itong mga tagasunod niya membro ng kanyang kulto. Ayan di ba sinabi niya rin doon na ito ay narinig at nakita ng kanyang mga anong tawag ron? Tagapaniwala o ano yung exact words? Teka nga. Nakita na raw yan ng lahat ng mga believers. So, ibig sabihin ng mga believers, mga taga-sunod,
ano ba, ano sa Tagal, yung mga naniniwala, taga-sunod at taga-samba. Tama ba? Taga-samba ba? Believers eh. So, ibig sabihin yung mga taga-sunod niya, disipulo niya. So, ibig sabihin, may established na kulto na pala ito si Inday Sayad, 2022 pa. Eh, malamang-lamang yung, di kaya yung sa mga miyembro ng KOJC, isa ito sa pastora. Hindi kaya pastora ito ng KOJC. Si Inday Sayad, no? Tingin ninyo, di kaya ito pastora? Malamang-lamang. What the heck? O, punta tayo sa pangatlo. Ano yung pangatlo niya? Yun nga lang, yung kanyang hula ay sablay. Sumablay. Dahil ang sabi niya sa hula, mangyayari 2025 yung gera. Eh, sumablay, 2026 pala. Uy, teka, baka naman tama. Ang iniisip niyang gera ay yung mga ano, yung sa mga Israel at sa, ano ito, sa Lebanon, no? Hindi kaya yun, o kaya yung hindi, yung Gaza, kailan ba yun? 2024 yun eh. Pero sablay, 2026 yung gera. Ang sabi ni Sayad, 2025 mangyayari. Eh walang iya eh, propetisang sablay pala ito eh. Pati sa pagpaprophesize eh, sablay eh. Pati sa panguhula, sablay eh. Fake news pa rin. Oy! Pero ang hindi lang rito fake news, yung mga believers niya na tinatawag niya. Eh syempre yung mga didilis yan, di ba, na sumasamba sa kanya. Ayun, hindi fake news yun, tunay talaga yun. So ibig niyan sabihin, alam na rin pala ito ng mga didilis, 2020, maliwanag ang sabi ni Inday Sayad, 2022 pa. So alam na rin ng mga didilis na magkakaroon ng gera ng 2025. Eh kaya lang sablay nga, 2026 kasi. Ibang klase talaga si Inday Sayad. Manggagaway na, mangkukulam pa, may sayad na, siraulo pa. Pati yung mga taga-sunod niya, syempre, mga siraulo rin. Oh, maliwanag yan ha. Si Inday Sayad ay isang manggagawa. Ay, di pala. Hindi pala manggagawa. Grabe naman kayo. Isang manghuhula. Oh, nahulaan na nga niya. Sablay nga lang. Oh, pero at least nahulaan niyang may gera. Noong 2022 pa lang, nahulaan na niya na magkakagera. Oh, di ba ka? Oh, eh kaya nga lang, eh, sinarili lang niya. Ay hindi pala sarili niya, eh marami pala sila kasi sabi niya yung mga believers niya. Eh. So, ibig sabihin yung mga taga-sunod niya, hindi yung mga didilis. Ang lupit mo, Sayad! Ibang klase ka talaga, no? So, yun lang. Sa mga sa mga bobong didilis yan at may sayad, ang tatay niyo ay karton. Eh, manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!